Ano kaya ang mangyayari kung sasabihin ko sa iyo na ngayon, dito sa inyong kusina, may nakatagong laso na napakadelikado? Nakikita mo ito araw-araw. Nagtitiwala ka dito. At malamang na kinain mo na ito sa iyong almusal kanina. Ang mga bagay na ito na napaka-familiar sa atin, hindi ganoon ka-inosente tulad ng iniisip nating. Hindi ka nila papatayin agad. Mas malupit pa sila. Patak-patak araw-araw. Dahan-dahan nilang sinisira, kinakain at winawasak ang pinakamahalagang organo sa iyong katawan, ang utak. Hello, ako si Elena Santos. Sa aking karanasan bilang doktor, ang pinaka-nakakasakit sa akin ay hindi ang mga sakit na walang lunas. Ang tunay na nakakadurob ng puso ko ay ang makita ang mga taong puno ng alaala, ng talino, ng kalinawan ng isip na unti-unting nawawala lang dahil sa mga pinsala na sana ay naiwasan. Dumating sila sa akin kapag huli na ang lahat, kapag ang ulap ng kalimutan ay tuluyan ng bumalot sa kanilang isipan. Ngayon, napagpasyahan kong sirain ang katahimikan na ito. Pero hindi ako magsasalita sa inyo gamit ang mga mahirap na medical terms. Gusto kong maupo dito sa harap mo bilang kaibigan para sabihin ang totoo. Ipapakita ko sa iyo kung ano eksaktong ang pinakamasamang laso na nanghihina sa iyong mga brain cells nang hindi mo nalalaman. Manatili ka sa akin. Bakit? Kasi ang pagkilala dito ngayon ay hindi lang kaalaman. Ito ang tanging shield na makakaligtas sa iyong memory at sa iyong identity bago pa man magsara ang pinto ng panahon. Salamat sa pagbibigay mo ng ilang minuto para sa iyong kalusugan. Magsimula na tayo ngayon. Mahal kong kaibigan, ang ating utak ay isang silenthero sa lahat ng aspeto. Isipin mo ito bilang isang talented conductor na nag-coordinate ng bawat tibok ng puso, bawat isipin at nag-iingat ng buong buhay nating mga alaala. Pero gumagana ito sa absolute na katahimikan. At iyan mismo ang double-edged sword. Kapag napagod ang puso, sumasakit ito. Kapag mahina ang tiyan, nasusunog ito. Pero kapag ang utak ay nagsimulang masira, walang senyales na binibigay. Ang neurodegeneration ay parang magnanakaw sa gabi. Hindi ito umaatake ng harapan. Ninakaw niya ang iyong kalinawan ng isip paunti-unti sa loob ng maraming taon. Kapag nagsimula mo nang mapansin na mas nakakalimot ka na, nahihirapan kang makahanap ng salita, nalilito ka, usually ang damage ay malalim na. At minsan, hindi na ito pwedeng ibalik. Sa aking klinik, nakita ko ang takot sa mga mata ng maraming pasyente kapag nakakatanggap sila ng diagnosis ng demensya. Ang pinakamasakit na tanong na lagi nilang itinatanong ay, Doktor, bakit hindi ko man lang namalayan noon pa? Ang sagot ay nasa mga silent toxins na kasama natin araw-araw nang hindi natin alam. Ngayon, nandito ako para baguhin iyan. Gusto kong ibalik sa iyo ang kontrol. Sama-sama nating bubuksan ang listahan ng mga pinakadelikadong kaaway mula sa pinakakaraniwan hanggang sa pinakamapangwasa. Samahan mo ako dahil ang mga bagay na malalaman mo ay hindi lang impormasyon. Ito ang mapa para protektahan ang iyong dignidad at iyong alaala sa mga darating na taon. Bago natin tuklasin ang listahan na ito, kailangan nating maintindihan ang isang napakahalagang bagay. Habang tumatanda tayo, nagiging mas vulnerable tayo sa mga laso na ito. Ang edad ay nagbabago ng mga patakaran ng laro. Tulad ng pagkukulay ng buhok at paghina ng paningin, ang utak din ay tumatanda sa paglipas ng mga taon. Isipin mo ito bilang makina ng classic na kotse na gumagana ng tapat sa loob ng 60 o 70 taon. Gumagana pa rin ito, mahalaga pa rin, pero hindi na kaya ng makina na ito ang low quality na gasolina tulad ng noong 20 years old pa tayo. Ang problema ay ito. Madalas na pinupuno natin ang presyosong makinang iyan ng mga lason ang hindi natin namamalayan, pinipilit natin itong umakyat sa matarik na bundok araw-araw. Ang mga damage na ito ay hindi nangyayari sa isang araw lang. Ito ay koleksyon ng libu-libong maliliit na sugat sa loob ng mga dekada. At ang silent na pagkasira na ito ay direktang daan papunta sa mga anino na tinatawag na Alzheimer o demensya. Bukod pa dito, sa edad na ito, karaniwang kinakaharap natin ang tatlong kaaway. Ang mataas na presyon, ang diabetes at ang kolesterol. Tinatawag ko itong tatlong martilyo na patuloy na tumutuktok sa delikadong mga ugat ng utak. Anumang bagay na magbibigay sa kanila ng mas maraming lakas ay direktang atake sa iyong isipan. Para tulungan kang mag-defend, inihanda ko ang listahan ng 4 na pinakadelikadong manggigiba.
Magsisimula tayo sa isang kakaiba, isang bagay na hindi pagkain o inumin at pupunta tayo sa numero 1, isang tunay na lobo na nakadisgis na tupa. Ang pinakakaraniwan, ang pinaka-addictive at ang pinaka-destructive. Magsimula na tayo ngayon. Lason numero 4, ang sedentary lifestyle. Ang ika-4 na kaaway sa listahang ito ay isang master ng disgise. Wala ito sa iyong plato, hindi ito nakatago sa iyong baso. Hindi ito isang bagay na kinokonsume mo, kundi isang bagay na hindi mo ginagawa. Pinag-uusapan ko ang kawalang kilos, ang inactivity. Baka magtanong ka, Doktor, kung nakaupo lang ako, ano naman ang kinalaman noon sa aking utak? Ang sagot ay lahat. Isipin mo ang iyong utak bilang isang malaking hanging garden. Kahit 2% lang ito ng iyong timbang, kinokonsume nito hanggang 20% ng oxygen at enerhiya na ginagawa mo. Para manatiling berde at buhay ang hardin na iyan, kailangan nito ng constant at malakas na sistema ng tubig. Ang iyong mga ugat ay ang river of life na iyan. Kapag naglalakad ka, kapag gumagalaw ka, ang puso ay tumitibok ng malakas. At itinunutulak nito ang daloy ng dugo na puno ng oxygen. Ang malinis na ilog na iyan ay naglilinis ng mga dumi at nag-nourish ng bawat nerve cell. Pero kapag nanatili kang nakaupo sa loob ng maraming oras sa sofa, ang ilog na iyan ay nagsisimulang bumagal hanggang sa maging tubig na nakatayo lang. At alam mo na kung ano ang nangyayari sa tubig na nakatayo. Nag-ipon ang putik, nawawala ang oxygen, at nagiging toxic ang environment. Iyan ang oras na nabubukas ang mga pinto sa pinakamasamang kaaway. Ang obesity, ang high blood pressure, at ang diabetes. Pero ang pinakamasakit na pagkawala ay nangyayari sa isang extraordinary compound na tinatawag na GID. Tinatawag ko itong elixir ng utak. Gumagana ito bilang premium fertilizer na tumutulong sa pagsilang ng mga bagong neurons, nagpapalakas ng mga koneksyon ng mga nerves, at nagpoprotekta sa iyong memory. Bawat hakbang na ginagawa mo ay naglalabas ng dose ng elixir na ito. Sa kabilang banda, ang inactivity ay nagsasara ng valve na naglalabas ng GID. Ang resulta ay utak na nagsisimulang malanta. At ang risk ng Alzheimer ay tumaas ng hanggang 50%. Kaya ano ang solusyon? Huwag kang matakot. Hindi mo kailangang maging Olympic athlete bukas. Ang solusyon ay nasa iyong kamay. Sirain ang katahimikan. Kung kailangan mong manatiling nakaupo ng mahabang oras, mag-set ng alarm bawat oras. Tayo ka lang mag-stretch at kumuha ng basong tubig. Ang maliit na galaw na iyan ay sapat na para i-activate ulit ang daloy ng dugo papunta sa utak. Pagkatapos, mag-imbita ng iyong mga paa na maglakad. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon. Magsimula sa 0 minuto na paglalakad sa inyong barangay. Sa susunod na linggo, dagdagan mo ng 15 minuto. Ang sekreto ay nasa consistency, hindi sa intensity. Ang paglalakad ay ang best natural na gamot. Nag-control ito ng glucose, nag-reduce ng stress, at pumupuno ng oxygen ang isipan. Kahit na mahirap kang gumalaw, pwede kang mag-exercise mula sa upuan. Itaas ang mga braso, rotate ang mga bukong-bukong, flex at stretch ang mga tuhod. Tandaan mo ang pangungusap na ito. Anumang paggalaw ay mas mabuti kaysa sa pananatili ng tahimik. Bawat hakbang na ginagawa mo ay isang tuyo ng sariwang tubig na nagdidilig sa iyong mental garden. Tumayo ka at hayaan ang river of life na patuloy na dumaloy. Lason numero 3, ang alcohol. Kaibigan ko, ang ikatlong lason sa listahang ito ay isa sa pinakadelikado sa sining ng disgise. Nariyan ito sa lahat ng selebrasyon. Kumikislap ito ng elegant sa mga kristal na baso. At tinatanggap ito ng mga nakangiting mukha. Pinag-uusapan ko ang alak. Milyon-milyong tao ang patuloy na umuulit ng isang pangungusap bilang pangtulog. Ang isang baso ng red wine ay mabuti sa puso. Pero ngayon, gusto kong makita mo ito mula sa ibang perspective, isang mas totoo at scientific. At kailangan kong sabihin ito ng malinaw. Ito ay isang matamis na panlilinlang. Ang totoo ay ang alcohol ay isang direct neurotoxin. Kapag ininom mo ito, hindi lang ito pumapasok sa tiyan. Tumatawid ito sa pinaka-protected na barrier ng katawan, ang blood-brain barrier. Napakadali, parang wala lang iyon. At kapag nasa loob na, nagsisimula ang destruksyon. Una, literally na nag-shrink ang iyong utak.
Ang alcohol ay pumapatay ng neurons mas mabilis kaysa sa kakayahan ng iyong katawan na mag-regenerate. Pangalawa, umaatake ito ng direkta sa hippocampus, ang kahon kung saan nakastore lahat ng iyong mga pinakamahalagang alaala. Pangatlo, at ang pinaka-cruel, pinapatay nito ang apoy na gumagawa ng GID, ang brain fertilizer na pinag-usapan natin kanina. Bawat baso na iniinom mo para relax ay nag-aapoy ng inflammatory fire na kumakalat sa buong utak mo. Ang mga studies ay malinaw. Kahit mag-inom ka ng moderate amount, pero madalas, significantly nito pinabibilis ang daan papunta sa demensya. Kaya ano ang solusyon? Magsimula sa isang honest na tanong. Kailangan ko ba talaga ng laso na ito para maging masaya o relaxed? Kung ang sagot ay, yan ay isang red flag. Hanapin ang kapayapaan sa meditation, sa paglalakad o sa healthy hobbies. Kung gusto mo pa ring uminom, gawing rare visitor ang alcohol. Huwag mo itong papasukin araw-araw o linggo-linggo. I-reserve mo lang ito para sa mga tunay na special occasions. At sa maliit na dami lang. Ang aking golden rule ay walang absolute na safe dose para sa utak na tumatanda. Bawat patak ay may presyo. Kung kaya mong mabuhay na walang alkohol, ang utak mo ay magpapasalamat sa iyo bawat umaga sa pamamagitan ng pinakamagandang kalinawan ng isip. Lason numero 2, ang lack of sleep. Ngayon, pumunta tayo sa pangalawang lason. Ito marahil ang pinaka-underestimated na kaaway, pero ang pinaka-cruel para sa ating utak. Ang pagkawala ng tulog. Sa clinic, naririnig ko ang maraming pasyente na nagsasabi ng may pride, "Doktor, kailangan ko lang matulog ng 5 o 6 na oras. Mabuti ang pakiramdam ko." Kaibigan ko, iyan ay delikadong maling pag-iisip. Ang pakiramdam na mabuti ay hindi ibig sabihin na ligtas ang iyong utak. Isipin mo ang utak mo bilang vibrant na syudad. Buong araw ay nagtatrabaho ito ng walang pahinga para i-direct ang bawat isipin at bawat kilos. Ang patuloy na pagsisikap na iyan ay gumagawa ng malaking dami ng metabolic waste, mga toxins na nag-ipon sa pagitan ng mga nerve cells. Kailan ba nililinis ang syudad na ito? Habang natutulog ka lang. Kapag pumasok ka sa deep sleep, isang extraordinary cleaning system na tinatawag na lymphatic system ay nag-activate. Ang mga espasyo ng utak ay lumalaki. At ang cerebrospinal fluid ay dumadaloy tulad ng malakas na ilog, hinihila ang lahat ng basura. Sa mga basurang iyan, mayroong 2 partikular na delikadong kaaway. Ang beta-amyloid at ang tau protein. Ito ang mga plake na nagsisimula ng Alzheimer. Kung pinuputol mo ang iyong oras ng tulog, ang cleaning crew ay hindi makakatapos ng trabaho. Nag-ipon ang basura araw-araw, taon-taon. Nag-crystallize sila sa mga toxins na dahan-dahang sumusupot sa mga neurons. At bumubukas ng malawak ang mga pinto sa demensya. Bukod pa dito, ang tulog ay ang oras na ang utak ay bumubuo ng bahay ng memory. Kung hindi ka natutulog ng sapat, ang mga valuable na alaala ngayon ay hindi na magiging permanent bukas. Kaya ano ang solusyon? Nakikiusap ako sa iyo na gawing sacred ritual ang tulog. Ang pagtulog ay hindi luxury o sayang ng oras. Ito ang pundasyon ng buhay. Kasing importante nito ang paghinga. Gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Una, ang dami, 7 hanggang 9 oras bawat gabi. Hindi mo pwedeng bawiin ang nawala mong tulog sa weekend dahil ang damage kahapon ay nangyari na. Pangalawa, ang regularity. Matulog at gumising sa parehong oras kahit rest days. Gustong-gusto ng utak mo ang consistency ng circadian rhythm. Pangatlo, gumawa ng sanctuary. Gawing tahimik na kuweba ang iyong kwarto, madilim, malamig at walang ingay. Pang-apat, limitahan ang digital. Patayin ang lahat ng screens kahit 1 oras bago matulog. Huwag hayaang nakawin ng blue light ang iyong sleep hormone. Panlima, mag-ingat sa kinakain mo. Iwasan ng caffeine pagkatapos ng 2. At tandaan, ang alcohol ay makakatulong sa iyo na makatulog ng mabilis pero sinisira nito ang quality ng deep sleep. Panghuli, kung malakas ang iyong hilik o lagi kang pagod, magpatingin sa doktor. Ang sleep apnea ay kapag ang utak mo ay sinusukal dahil sa kakulangan ng oxygen, daan-daang beses bawat gabi. Bigyan ng pahinga ang utak na nararapat. Dahil kapag natutulog ka, doon muling nabubuhay ang iyong isipan. Nadlakbay na tayo ng mahalagang daan sa pagkilala sa mga kaaway ng utak.
Ang inactivity, ang alcohol, at ang lack of sleep. Lahat sila ay nakatatakot. Pero ngayon gusto kong huminga ka ng malalim at makinig ng mabuti. Dahil ang kaaway na babanggitin ko ay ang tunay na lason numero 1. Ito ang undisputed champion ng silent destruction. Ito ang pinaka-addictive. Nariyan ito sa bawat sulok ng inyong kusina. At ang pinakamasakit, ito ang responsable sa pinaka-devastating na damage sa iyong memory. Pinag-uusapan ko ang inseparable duo. Ang asukal at refined flour. Ang puting tamis na pulbos na iyan, ang cupcake, ang soft drinks, ang mga slice ng white bread, at ang plato ng pasta na kinakain mo araw-araw. Sa aking karanasan bilang doktor, masasabi ko sa iyo na ang koplet na ito ang dahilan kung bakit ang demensya ay naging silent epidemic sa modernong lipunan. Bakit ako napaka-categorical? Dahil ang asukal at refined flour ay hindi ka inaatake sa isang suntok lang. Naglulunch sila ng total offensive mula sa 5 front laban sa iyong utak. Unang atake, brain starvation. Kapag kumain ka ng asukal, gumagawa ka ng malaking alon ng glucose sa dugo. Kung naulit ito araw-araw, ang iyong katawan ay nagiging resistant sa insulin. At ang tragic ay ang utak mo rin. Ang mga neurons ay nagiging insensitive, sinasara nila ang kanilang mga pinto at tinatanggihan ang enerhiya. Kahit puno ng asukal ang dugo mo, ang utak mo ay namamatay sa gutom. Kaya ang mga scientists ay tumatawag sa Alzheimer ng type 3 diabetes. Ang mga taong may diabetes ay may double risk na magkaroon ng demensya. Pangalawang atake, ang inflammatory fire. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Bawat kutsara na kinokonsume mo ay parang pag-aalab ng chronic flame sa utak. Ang apoy na iyan ay nasusunog ang mga neurons at binabali ang mga thread na nag-connect sa kanila. Ito ay isa sa mga pangunahing engine ng accelerated brain aging. Pangatlong atake, pagputol ng supply ng buhay. Sinisira ng asukal ang inner layer ng mga ugat, nagiging sanhi ng atherosclerosis at hypertension. Kapag ang mga highway na nagdadala ng dugo sa utak ay nagnarrow o nag-block, ang mga neurons ay namamatay dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang resulta ay vascular dementia, isang mabagal na kamatayan ng isipan. Pang-apat na atake, ang caramelization ng utak. Ito ay nakatatakot na imahe, pero totoo. Kapag sobra ang asukal sa dugo, dumikit ito ng matindi sa mga protina ng utak, gumagawa ng prosesong tinatawag na glycation. Isipin mo na tinutunaw mo ang asukal sa mainit na kawali. Nagiging malagkit at matigas ito. Ganoon din ang nangyayari sa iyong ulo. Ang mga protina ay nag-caramelize, nag-deform, at bumubuo ng mga plake ng beta-amyloid, ang tanda ng Alzheimer. At ang huling atake, pagwasak ng regeneration. Pinapatay ng asukal ang bisid, ang miracle fertilizer na tumutulong sa utak na mag-repair at makagawa ng mga bagong cells. Walang gihin, ang utak ay nawawala ng kakayahang matuto at bumuo ng mga bagong alaala. Kaibigan ko, tuwing tinatanggihan mo ang cupcake, hindi ka nag-diet lang para sa figure. Pinoproprotektahan mo ang iyong sariling identity at ang iyong mga alaala mula sa 5 devastating attacks na ito. Alam ko na ang panoramang ito ay maaaring nag-cause sa iyo ng worry. Ito ay total at brutal na atake. Pero may magandang balita ako para sa iyo. Ang iyong utak ay may extraordinary recovery capacity. Ito ay parang mayamang lupa na naghihintay lang na ihinto mo ang pagtatapon ng mga lason para muling mamulaklak. Ang solusyon ay nasa iyong mga kamay. Bawiin natin ang kontrol sa 5 strategic steps. Step 1, mag-research ng mabuti ng mga pagkain bago mo kainin. Ang asukal ay master ng panlilinlang. Nakatagong ito sa ilalim ng mga pangalan na tumutunog na scientific, tulad ng fructose, dextrose, maltose o corn syrup. Kapag kumuha ka ng packaged food, basahin ang label. Huwag hayaang linlangin ka ng mga elegant na pangalan na iyan. Step 2, limitahan ang mga toxic drinks. Ang soft drinks at canned juice ay hindi tubig. Ito ay pure liquid sugar. Ang isang lata ay naglalaman ng hanggang 1 kutsarita ng asukal, pumapasok ng direkta sa dugo mo tulad ng injection. Palitan mo ng tubig. Tubig na may sariwa na kalamansi o herbal tea. Ito ay isa sa pinaka-powerful na rescue actions na pwede mong gawin ngayong araw na ito. Step 3, mag-ingat sa trap ng low-fat products. Huwag magtiwala sa industrialized defatted products. Kapag inalis nila ang fat,
Karaniwang pinupuno nila ang pagkain ng asukal para kumpensahin ang lasa. Pumili ng authentic. Isang natural Greek yogurt na may fresh berries. Iyan ang tunay na nutrition. Step 4. Gumamit ng healthy fats. Alam mo ba na ang utak mo ay 60% fat? Gusto niya ito pero dapat quality fat. Maging generous sa olive oil, avocado, nuts at fatty fish. Ito ay soft armor na nagpoprotekta sa bawat nerve cell. Step 5. Pumili ng mabubuting pagkain para sa katawan. I prioritize ang real food. Ang mga tumutubo mula sa lupa o lumalangway sa tubig. Hindi ang lumalabas mula sa factory. Kapag ang iyong plato ay puno ng gulay, fresh fish, malinis na karne, at vibrant fruits, ang asukal at refined flour ay walang lugar. Ang pagputol ng mga kadena ng asukal ay hindi penitensya. Ito ang pinaka-brave na act ng defense para sa iyong isipan. Nadlakbay tayong magkasama ngayong araw. In-unmask natin ang 4 na silent enemies. Mula sa inactivity na nagtutuyot ng daloy ng gin. Nakilala natin ang alcohol, ang neurotoxin na nag-shrink ng utak. Nakita natin ang devastating na presyo ng lack of sleep kapag ang nocturnal cleaning system ay bumagsak. At sa wakas, hinarap natin ang pinakabrutal. Ang asukal at refined flour, ang duo na naglulunch ng total offensive laban sa bawat neuron. Alam ko na sa pagkakita ng buong panorama, maaaring nakaramdam ka ng overwhelm o kahit takot. Pero ang layunin ko ngayon ay hindi magtanim ng takot. Ang tanging layunin ko ay bigyan ka ng kapangyarihan. Dahil ang katotohanan, kahit masakit, ay ang tanging torch na kayang mag-illuminate ng daan patungo sa mas wise na mga desisyon. I engrave mo ito sa iyong puso. Ang dementia o ang Alzheimer ay hindi inevitable destiny. Hindi ito card ng swerte. Ang kontrol ay nasa iyong mga kamay sa mismong sandaling ito. Hindi ko hinihiling na baguhin mo ang buhay mo sa isang gabi. Imposible iyan at hindi sustainable. Gusto ko lang ng maliit na hakbang ngayon at isa pa bukas. Bawat beses na tinatanggihan mo ang kutsara ng asukal, bawat beses na naglalakad ka ng kaunti pa, ito ay isang tagumpay. Ito ay patunay na minamahal mo ang sarili mo. Ang science ay nagbibigay ng hopeful na numero. Ang mga taong nag-maintain ng healthy lifestyle ay maaaring bawasan ang kanilang risk ng dementia hanggang 70%. 70%. Ibig sabihin, karamihan sa mga trahedya ng memory ay pwedeng maiwasan. Mayroon kang kapangyarihan na isulat muli ang kasaysayan ng iyong buhay. Dahil ang isipan ay hindi lang organo. Ito ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon ka. Nag-iingat ito ng ngiti ng mga minamahal mo, ng mga aral ng iyong buhay, ng iyong identity, ng kakayahang umibig at maging minamahal. Huwag hayaang mawala ito. Kung ginising ka ng video na ito, huwag mo itong itago para sa sarili mo lang. I-share mo. Ipadala mo sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa isang mahal na kaibigan. Ang maliit mong click ay maaaring maging lifesaver na makakatulong sa isang tao na mapreserba ang kanilang mga alaala. At kung gusto mong ipagpatuloy ang journey na ito kasama ko, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Lagi akong nandito para mag-alok sa iyo ng mga katotohanan na walang asukal pero puno ng halaga. Sa huli, gusto kitang marinig. Mag-iwan ng comment sa baba. Ano ang pinaka nag-surprise sa iyo sa video ngayon? At ano ang unang habit na babaguhin mo mula ngayon? Maglalaan ako ng oras para basahin ang iyong mga salita para sama-sama tayong makagawa ng malakas na community. Salamat sa pagbibigay mo ng sandali ng iyong buhay sa pinakamahalagang bagay, ang iyong kalusugan. Ang utak mo ay nagtrabaho ng walang pahinga para sa iyo bawat segundo. Sagutin mo ito ng gratitude at conscious decisions. Ako si Elena Santos. Hinihiling ko sa iyo ng buong puso ang mahabang buhay, malusog at malinaw na isipan hanggang sa huling araw. Paalam at hanggang sa muli.